about naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagagalit kay VP Sara dahil po sa kanyang mga no comment dito. Pero sinasabi niyo po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi Deputy Secretary po siya. Anong masasabi niyo po? Well, totoo po Deputy Secretary siya, but we have to be reminded, firstly, Vice President siya. Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawat Pilipino kung ano ang stand mo dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanya ng Presidente ang ating bansa pag ang ating Presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang stand ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya may mangyari po sa, huwag naman po sana, may mangyari po sa Presidente, at least alam natin kung ano po ang stand ng ating Vice Presidente o pangalawang Pangulo. Paano po ninyo ipapakita at maipadarama ang iyong pagiging patriotic bilang isang congressman regarding po sa West Philippine Sea disputes? Well, lahat naman po kami, alam po ninyo, ang ating bansa, lahat po tayo dapat ang loyalty natin sa ating bansa. So sa ating loyalty, kasama na dito yung pagpuprotekta natin sa ating bansa. Bawat isla po dyan, dapat pinoprotektahan po natin. With more reason, kaming mga nakaupo mula sa Presidente, sa Vice Presidente, sa Senador, mga kongresista, dahil yan po ang sinumpaan namin. Nanumpa po kami na we will abide by the Constitution. At ano po yung nasa ating Constitution? Siyempre, pagsisilbihan po natin ang ating bansa at ating mga kababayan. So dapat, kami po, ang loyalty natin, nasa bansa natin. Nakikita po natin, naririnig po natin na yung mga mangingisda na kababayan natin, binubomba na ng mga tubig. So ano kung gagawin natin sa ganyan? Magpipikit mata po ba tayo? Hindi naman po natin sinasabi na tayo ay papasok sa giyera. Hindi po natin gagawin yun. Pero may mga paraan para maiwasan po dumanas ng dugo. Pero at least, alam mo, yung mga namumuno kung saan talaga ang kanilang stand. Yun lang naman ang importante sa atin. Dahil para alam natin, pag dumating ang panahon na sila na ang namuno o nasa kanila na yung pinakamataas, diba, na posisyon sa ating bansa, alam natin kung anong stand nila. Baka mamaya, binibenta na yung bansa natin, pinaghahati-hatian na, hindi pa rin natin alam. More than ever, yung mga tagays po against both camps, talagang kumbaga on an alarming scale na being a congressman, if ever po ba, or given the chance, na naisip niyo po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pangil para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kailangan mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Eh ngayon, wala na eh, kung ano-ano na. Eh hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin, na pinakikita natin sa ating mga anak. Ibang tanong. Sa tingin niyo po, yung ating Pangulo, bakit po dinidefend pa rin si VP Sara Duterte? Ang tawag po ito, respeto. Kahit binabanatan ka, sabi ko nga sa inyo eh, kahit maglalaban, dapat may certain degree ng respect sa isa't isa. Ano po masasabi niyo sa panawagan po na tignan sa Ethics Committee yung mga statement ni Congressman Pantaleon Alvarez na ina-undermine po yung Pangulo at tumatawag po sa AFP para kumalas sa Pangulo? Well, medyo dangerous yung mga pinitawang salita ni Congressman Alvarez. At sa tingin ko, alam din po niya yun bilang isang abogado. Ako po ay isang abogado. So alam po namin
na medyo dangerous po yun. No? So, syempre, tignan natin kung ano mangyayari sa Ethics Committee. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mapangalim po yung kanyang mga tao na salita. Ito po, how about po sa ano, wala akong naripisitahan yung pong gentleman's agreement. Gentleman's agreement between na dating Pangulong Duterte at sa China po. Ano po ang masasabi? Dapat ang isang bansa, pag pumapasok sa isang agreement o treaty, dapat yan niraratipikahan ng Senado. Yun po ang isang mga requirement. At dapat po alam ng ating mga kababayan kung ano ang pinapasok ng ating bansa. So, kung meron man pong gentleman's agreement, hindi ko po alam kung meron. At kung ano po ang laman nito, siguro maganda na malaman natin. Kasi baka mamaya po, kung maganda naman, eh bakit hindi natin suportahan? Diba? Pero kung hindi po maganda, dapat imbestigahan kung bakit po nila pinasok ng ganitong klaseng kasunduan. Any final words po para po sa mga viewers po ng mga sunod po sa akin? Well, sa akin lang naman po, simple lang po ang gusto ko. Ang gusto ko lang po, sana, sabi nila, unity. O kaya tayo, nakikipag-cooperate, kung nakikita po natin, maganda naman ang ginagawa. Sana ganun din sila dahil sila parte sila ng unity. Sana tayo, tigilan na po natin yung pangit na politika. Yung politika po ng paninira, yung politika po ng pambabastos. Dapat po medyo iangat po natin ang antas ng ating politika. Dahil tayo po ay pinanonood ng mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ng ating mga apo. Para po makita po nila na mga tao sa gobyerno ay totoong honorable. Maraming salamat. Thank you very much po.